Pangalawang reason kung bakit hindi ka muna dapat magbayad ng tax sa Bureau of Internal Revenue. File and pay anywhere. So, pwede na tayo mag-file and pay anywhere kahit saan ang ating mga tax returns sa Bureau of Internal Revenue. Starting 2024 because of our Ease of Paying Taxes Act or under po ng Republic Act number 11976. However, yung tinatawag na file anywhere ay hindi po talaga anywhere literally. So, nagbaba po ang Bureau of Internal Revenue ng Revenue Regulations number 4 series of 2024. At ang sinasabi sa RR4 or Revenue Regulation number 4 series of 2024, ang filing ng tax returns sa Bureau of Internal Revenue ay electronically na. So, hindi na po pwede mag-file ng tax return manually. Lahat ng tax returns, ang filing, electronically na. Using the EFPS or EBIR forms online filing. Dati kasi before the Ease of Paying Taxes Act until 2023 last year, pwede pa tayo mag-manual filing para sa mga newly registered na taxpayers. However, because of the Ease of Paying Taxes Act nga, ngayong 2024, whether newly registered taxpayers ka or existing taxpayers na nakaregistered sa BIR, hindi na po tayo pwede mag-manual filing ng ating tax return. Ang manual filing, yun yung hindi ginagamitan ng internet para sa filing ng ating tax return. Kagaya ng piprint mo lang yung tax return, pipilapan mo siya manually using your handwritten, tapos 3 kopya, tapos babayaran mo sa bangko. Manual filing ang tawag doon. Okay? Okay naman, pipilapan mo yung tax return sa Excel or PDF copy, tapos ipiprint mo, pag napilapan mo na siya, pipirmahan mo na lang. So, hindi ginagamitan ng internet connection para may file sa Bureau of Internal Revenue. Manual filing ang tawag doon. At hindi na tayo pwede mag-manual filing starting 2024, bawal na siya. Unless merong BIR tax advisory allowing the taxpayers to use manual filing of the tax returns. Okay? Although tinanggal na ng Ease of Paying Taxes Act natin yung wrong venue violation. Dati kasi may wrong venue violation eh. Ngayon tinanggal na yung wrong venue violation. Although wala ng wrong venue violation na ngayon 2024 under po ng Ease of Paying Taxes Act, maaari pa rin tayo magkaroon ng violation and penalty kapag nag-manual filing ka ng tax return pero hindi na nga allowed. Okay? So, electronic filing na tayo using the EFPS or EBIR forms only. Mamili ka. Any of the electronic platforms. Kung hindi available yung EFPS mo, mag-EBIR forms ka. Even without the tax advisory of the Bureau of Internal Revenue. Under po ng Revenue Regulation number 4 series of 2024. Okay? Wala nang manual filing except kung mayroong tax advisory. Okay? Next, the payment. Payment anywhere. Ang payment anywhere, pwede. Good. Kasi yung ating tax returns na na-file online using EFPS or EBIR forms, pwede mo siyang bayaran over the counter sa bangko kahit saang bangko. Even beyond your RDO jurisdiction or even if not under your RDO jurisdiction. Dati kasi pwede ka na magbayad sa bangko or revenue collection officer over the counter payment within your RDO jurisdiction. Ibig sabihin sa amin, RDO 18 Olongapo City. Doon lang sa RDO 18 Olongapo City na jurisdiction ng mga bangko at revenue collection officer o RCO, doon lang tayo pwede magbayad. Okay? Doon lang sa RDO jurisdiction na yon. Hindi ka pwede magbayad doon sa RDO 19 SBMA na katabi lang ng 18. Kasi mape-penalty ka. Okay? Dati yon. Dati. Ngayon, under po ng Ease of Paying Taxes Act starting 2024, pwede na po tayo magbayad kahit saang bangko, kahit saang revenue collection officer. Basta yung bangko na pagbabayaran yung over the counter ay accredited ng BIR. BDO, hindi po siya accredited ng BIR. So, huwag kayo magbabayad ng tax sa BDO. Hindi po siya accredited ng BIR. Usually, makikita mo naman kung accredited ba ng BIR tumanggap ng tax payment yung bangko over the counter payment. Meron silang tarpaulin or announcement doon sa kanilang window na they are accepting BIR tax payment. Okay? Example, the BPI, the Security Bank, yung banko na yan, nakapagbayad na kami dyan dati para na-experience namin.
Kung ayaw nyo naman maabala, kasi ang over-the-counter payment, maabala kayo, lalabas kayo para magbayad, pipila kayo, at maghihintay na matagal, minsan, lalo na kung maraming nagbabayad ng ibang tax. Kung ayaw nyo naman maabala, pwede kayo magbayad online. Okay? Sa EFPS, ang EFPS may bank-to-bank na silang payment, online payment option. Ang EBIR forms, pwede magbayad na sa online using the Union Bank, Mayeg. Kami, Mayeg nang ginagamit namin for the payment eh. Kaya lang may convenience fee. Mas maganda na yun kasi mas mababa yung kasi sa pamasahe mo kung mamamasahe ka. Diba? Kung wala ka pang sasakyan. Ano pa? Land Bank, tsaka Development Bank of the Philippines. Yan, makikita mo naman sa BIR website na they are allowed to accept the online payment. Paymaya, kung daw nagkakamali. Allowed din mag-accept ng electronic payment ng tax sa Bureau of Internal Revenue. Okay? So, yung mga EFPS natin na wala pa sa system nila yung bank-to-bank or insufficient yung balance mo dun sa banko mo, sa bank account mo na nakalink dun sa EFPS mo, ang EFPS ngayon, pwede na sila magbayad online using the ePay, electronic payment sa Union Bank, yung sinasabi ko kanina. Pwede na. At wala na po tayong GCash. Wala na pong GCash tax payment. Dati yan meron, ngayon wala na. Dati nagbabayad kami ng tax namin through GCash, pero ngayon wala ng tax payment, BIR tax payment sa GCash. Hanggang ngayon hindi pa siya binabalik. Okay? So yun ang file and pay anywhere natin. Be careful sa file anywhere kasi hindi siya totally anywhere. So ang filing niya, electronically using EBIR or EFPS only. Manual filing is not allowed unless may BIR tax advisory. If you do manual filing, maaari kayo magkaroon ng violation and the corresponding penalty even if wala na tayong wrong venue violation because you are violating the law. Yung binabang Revenue Regulation number 4, 2024 ng Bureau of Internal Revenue. Payment is anywhere na, kahit saan, kahit sa RDO jurisdiction, over-the-counter payment, tsaka yung sa bangko, tsaka sa Revenue Collection Officer, kahit sa ang RDO jurisdiction, pwede na po tayo magbayad without penalties. But we strongly suggest na magbayad na lang tayo online para hindi tayo maabala, para nakasave tayo ng time. Okay? So if you want to learn more how to effectively conduct the tax planning strategies sa inyong business para mapababa nyo yung tax nyo, legally speaking, meron po tayo upcoming seminar para sa effective tax planning and reduction tax strategies. Makikita nyo po ito sa ating website, atcbebe.com, o kaya sa ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Nandun po yung schedule ng ating seminar online, kung malayo kayo, or face-to-face, kung malapit kayo doon sa lugar ng ating face-to-face na seminar. So, you may visit us on our website, atcbebe.com. Nandun po yung mga upcoming nating seminar, kagaya ng ating tax planning. Okay naman ay face-to-face kung gusto nyo kung malapit na kayo sa lugar ng ating venue. Okay? Okay, message nyo po kami sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, para masend namin yung details sa inyo ng ating tax planning and other topics ng ating seminar. Okay?